Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Ibalik mo kami sa una naming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Ibalik mo kami sa init ng pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in this place, oh God. We welcome you, Lord, in this place. Sa'yo kami, Panginoon, lumalapit. Alisin mo anumang agam-agam sa aming isip, sa aming puso, Panginoon. Hayaan mo kaming makapag-focus sa iyo. Wala nang ibang presensya pa kaming hahanapin kung hindi ang presensya mo at sa piling niyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Sige po, tayo po umawit sa Panginoon. With hymns, new words, with our hearts. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Yes, Lord. Maaari po ba nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? At awitin natin ang Panginoon. Kapayapaan mumula sa iyo. Yes, Lord. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Muli po nating awitin sa Panginoon. Kapayapaan mumula sa iyo. Yes, Lord. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanahisin pa. Kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay sa iyo, aming Panginoon. Wala nang papantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo.
nang kapantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling niyo. Church, let's say the Lord, wala nang sabihin natin to sa Panginoon. Wala na akong nanaisin pa, Panginoon, kung hindi sa piling mo. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Sige po, sabihin natin, wala nang papantay sa iyo, Panginoon. Wala nang papantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling niyo. Wala nang hahanapin. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling niyo. Aming wala nang papantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko'y sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling niyo. Aming Ama. Wala nang papantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko. Kaya ang naisin. Kaya ang naisin. Sige po, sabihin mo ng buong puso sa Panginoon. Kaya ang naisin ang puso ko. Kaya ang naisin ang puso ko. Sabihin mo natin, sa piling mo. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat sa piling mo is naroon yung kapayapaan, kagalangan. Amen. Thank you, Lord. Naniniwala po ba tayong walang katulad ang Panginoon? Amen. Amen. Dahil dyan. Ayan. Pakipagdad ako sa ating pagpupuri sa Panginoon. Ayan. So, meron po tayong bagong awitin. Ang title po nito ay Araw-Araw. Sa Bisaya ay Adlaw-Adlaw. Ayan. So, gusto niyo ba ng Tagalog o Bisaya? Mamili kayo. Amen. So, yan po, no? So, yung awitin po nating ito, kailangan ng, energy talaga. Sino ba dito yung inaantok pa?
Uy, walang nag-amen. Mabuti na lang, ligtas kayo. Kaya pwede po ba nating ipakita yung bridge na part? Kasi ang ganda nito eh, may part talaga yung kayo dito na kayo yung aawit eh. So, nais po namin na makasama kayo. Bibigyan kayo ng drum rolls ni Past J para marinig namin ang inyong mga tinig. So, kailangan dito malakas ang boses, Ate Cha! Joke lang. Ayun. So, amen. So, ang sabi po kasi dito sa bridge, yung kakantahin ko, tapos uulitin nyo, no? Practice na tayo para mamaya okay na tayo. Ayun, sabi po dito, ano nga ba yun? Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, nakakatulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, nakakatulad. Galing! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, nakakatulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, nakakatulad. Amen! Amen! Pasado ba, team? Amen! Praise God! Sige po! Pumalakpak tayo at magpuri sa Panginoon! Hallelujah! Woo! Hey! Woo! Hallelujah, Lord! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, Araw-araw sasamahan. araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Come on, church! Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Come on! Ikaw at ikaw lagi. Whoa, 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 come on! Araw-araw kasiyahan, araw-araw Kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, ika'y sasamahan, araw-araw sasamahan, di ka iiwan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, thank you Lord, araw-araw, O Diyos, come on church, ano bang maging panahon, ano bang magkakataon, come on, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Again, let's say, ano bang maging panahon, ano bang magkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw bali. Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh. Whoa, oh, whoa, oh. Come on, church, church, church. Wala kang katulad, wala kang katulad. wala kang katulad, Wala kang katulad, lalala kang katulad. wala kang katulad, Wala kang katulad, lalala kang katulad. wala kang katulad, Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano bang maging panahon? Ano bang magkakataon? Yes,
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano ba yung Ano man maging panahon, ano bang pagkakataon? Ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw mami. Whoa, whoa, Lakang katulad, lalalakang katulad. katulad, wala kang katulad, Wala kang katulad, lalalakang katulad. wala kang katulad, katulad, Wala kang katulad, lalalakang katulad. wala kang katulad, Oh, wala kang katulad, lalalakang katulad. katulad na wala kang Anong bang maging panahon? Anong bang pagkakataon? Anong bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Sige po, sabihin natin. Anong bang maging panahon? Anong bang pagkakataon? Anong bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Maaari po ba natin itaas ang ating kamay? Anong bang maging panahon? Yes, Lord. Anong bang pagkakataon? Anong bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on. Anong bang maging panahon? Anong bang pagkakataon? Anong bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin. ika'y pupurihin. Yes, Lord. Ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Woo! Yes, Lord. Amen. Sige po, patuloy natin sabayin natin, Panginoon, sa oras na to. Tulingan na sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, ika'y aming sasambahin, Panginoon. Kaya po sa oras na to, bigay po natin yung puso natin sa Panginoon at awitan natin siya. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hanging nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo, Panginoon. Walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Minsan pa natin awitin, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa atin. Sige po, ilakas natin ang ating mga tinig sa Panginoon. ang tunay na
sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, kaya para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko, di napabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, kariyang para sa amin. Panginoong Yesus, mag-ari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, talagang para sa amin. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, dariyang para sa amin. Panginoong Yesus, mag-ari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Gusto ko lang pong basahin itong Nahum chapter 1. Ito po yung pahayag ni Nahum sa bayan ng Nineveh na nakakagawa ng kasalanan, na naging hindi maganda yung kanilang kalalagayan sa mata ng Panginoon. Dahil nahahalin tulad dito sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Sino po ang naapektuhan ng lindol kahapon? Wala. Ayan, di ba? Lumindol, tama. At yung mga lindol nakakaraan, lumindol sa Cebu, lumindol sa Baguio, yan, nandito si Levi, ano pa yung sa Davao, di ba po? Natindi ng mga nangyayari ngayon. So bakit hinahayaan nang mangyari yun ng Panginoon sa ating bansa? So mahalin tulad natin siya sa kwento ng Nahum ng Nineveh, kung saan naranasan nila yung kung sino talaga yung Diyos. So basahin ko lang po Nahum chapter 1 verse mula sa verse 2. Sabi dito, ang Panginoon ay mapanibughuin at mapaghiganti. Nagpaparusa siya sa mga kaaway at di niya pinapahintulutang makalusot ang mga masasama. Sa tingin niyo po sa lagay ng Pilipinas ngayon, marami po bang gumagawa ng masama? Opo, 'di ba? Sa government napapanood natin, sa mga krimen, even mga minor de edad na gumagawa ng krimen na talagang sobrang ibang-iba na sa panahon noon. Sabi dito sa verse 3, ang Panginoon ay matyaga, ngunit makapangyarihang tagapagparusa. Hindi laging andun yung yung patience ng Lord. Dahil maraming nasasaktan. Maraming nabibiktima ng korupsyon. Tama po ba? Maraming nabibiktima ng mga gumagawa ng krimen. At hindi hahayaan ng Diyos na magdire-diretsyo ito. Kaya po siya ay nagpaparusa. Sabi dito, hindi niya pinababayaan ang masasama. Ang daan niya ay nasa mga ipo-ipo at mga bagyo. 'Di ba? Ginagamit ng Lord yung nature to reveal who He is. Amen? Sabi dito, at ang mga lupa, ang mga ulap ay parang alabok sa kanyang mga paa.
Pero ito'y also a sign para sa atin na kung tayo naman yung nakakagawa ng bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon, binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na magbago, magsisi, at magbalik loob sa Kanya. Amen po. Sabi po sa verse 7, ngunit ang Panginoon ay mabuti. Kahit na sobrang nakakagalit ng mga nangyayari ngayon, pero ang Panginoon ay mabuti pa rin. Sabi po dito, siya ay kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Sino po sa atin naguguluhan sa mga nangyayari ngayon? Pero ang Panginoon daw po ang ating kanlungan. Makakatagpo tayo ng kanlungan sa Kanya. Kung nahirapan tayo, natatakot tayo, nag-aalala tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Amen. So, basahin ko lang yung karugtong sabi dito, pinangangalagaan niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kung meron sa ating natatakot, baka next time kami naman yung maapektuhan, next time baka kami naman yung mamatayan. Pero sabi dito, pinangangalagaan niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya sa oras pong ito, pwede po ba nating ibigay yung faith natin sa Panginoon? Tayo pa ay yumuko at ipanalangin natin na, Lord, binibigay ko sa iyo yung pagtitiwala ko. Lord, tumatakbo ako sa iyo bilang kanlungan ko. Na sa kabila ng mga kaguluhan na ito, naniniwala ko na ikaw ay tapat sa amin. Ikaw ay hindi nagbabago sa amin. Maniniwala po ako sa iyong mga salita dahil ito ay lagi mong ginagawa para sa amin. Salamat, Panginoon. Muli po nating awitin. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Yes, oh God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat na ikaw ang kanlungan namin. Yes, oh God. Yes, Jesus. Pupurihin ka namin hanggang sa dulo. Di nagbabago. Salamat, Panginoon. Amen. Minsan pa sa lahat ng panahon. Salamat, Panginoon. Liwanag ka. Yes, Lord. Salamat na sa iyo, Panginoon, may kapayapaan. Salamat na sa iyo, Panginoon, may kapanatagan, Panginoon. Salamat, Lord, na kami patuloy na magpupuri at sasamba sa iyo dahil alam namin na hindi mo kami pababayaan. Alam namin na pangangalagaan mo kami. Alam namin, Lord, na ikaw ang aming kanlungan na masasandigan. Salamat, Panginoon. Ngayon naman po, ipanalangin natin yung ating bansa. Tawagin po natin si Sister Charis para po sa pananalangin ng ating bansa. Ayan, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus.
Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na pinagkalooban mo kami, Panginoon, na magpurit, magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa kabila, Panginoon, na nangyayari, Panginoon, sa aming bansa. Naririto kami, Panginoon, nakatayo sa iyong harapan, Panginoon, nagpapakumbaba, Panginoon, na dalangin ko po, Panginoon, na kami, Panginoon, ay kahabagan mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Lord God, sa anumang kasalanan, Panginoon, na aming nagagawa, Panginoon, na hindi po nakakalugod sa iyo, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na makita po ng bawat Pilipino, Panginoon, na ang nangyayaring mga paglindol, Panginoon, bagyo, pagbaha, Panginoon, ay mga sinyalis, Panginoon, ng muli mong pagbabalik, Panginoon, na nalalapit na po ang iyong pagbabalik, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, at turuan mo ang aming puso, Panginoon, na magbalik loob sa iyo, Lord God. Talikuran ng anumang gawa ng kaaway, Panginoon, ng mga kasalanan na aming nagagawa, Panginoon. Makita nawa, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, ng mamamayang Pilipino, Panginoon, kung gaano kakadakila, Panginoon, sa aming buhay, Lord God, na wala, Panginoon, na makakapagligtas sa amin, kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa iyo namin, Panginoon, nilalapit din, Panginoon, at dinadalangin, Panginoon, ang aming government, Panginoon. Nanawa, Panginoon, ng mga taong nakaupo, Panginoon, sa kanilang tungkulin, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng takot sa iyo, Panginoon, at magkaroon, Panginoon, ng pusong naglilingkod, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy, Panginoon, kami na nandito, Panginoon, na alam po namin, Panginoon, na ang bawat mamamayang Pilipino ay minumulat mo, Panginoon, na walang ibang dakila sa lahat, kundi ikaw lamang, Ama. Ikaw lamang, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kapayapaan, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang maghihil, Panginoon, ng aming bayan, Lord God. Alisin mo nga po, Panginoon, ang mga korupsyon, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay puot mo, Panginoon, upang magising na po, Panginoon, ang mamamayang Pilipino sa mga nararanasan namin, Panginoon, na sakuna. Salamat, Panginoon, sa bayang ito, Panginoon, na alam ko po, Panginoon, na iyo pong hihilumin, Panginoon, kapag kami po, Panginoon, ay patuloy lamang po na manalangin sa iyo, Panginoon, magpakumbaba at bumalik sa iyong kalooban, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na panalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Dumako na po tayo sa ating announcement. Before po yon, welcome po muna natin ang ating newcomer. Pwede po bang tumayo si Brother Luel? Invite po siya ni Brother Ian. Welcome po sa ROA. Meron pa po bang bagong comer tayo? May bago pa po ba tayo? Si Kuya Levy, welcome back. Okay, dumako na po tayo sa ating announcement. Palagay naman po ng ating announcement. Welcome back din po. Ano pong pangalan nila? Angelo? Welcome back, Kuya Angelo. Welcome po ulit sa ROA. Okay, dumako na po tayo sa ating announcement. Unahin po na muna natin ang ating mga gawain. Sunday worship service. Ang first service po natin is 7:30 to 9 a.m. Siyempre po, meron din po tayong second service, 10 a.m. to 12 noon. At meron po tayong Disciples Night every Wednesday at 6 p.m. Okay. Join us in our service, Disciples Night service, Wednesday at 6 p.m. Anong oras daw po? 6 p.m. Uma-attend po ba tayo ng Disciples Night? Ito po ay para din sa mga leaders para ma-equip po tayo yung knowledge natin sa paghahayo. Okay po? Next po. Day Watch. Ito po yung tinatawag nating house prayer meeting every Monday to Sunday at 6 p.m. Kung wala pa po kayong group na schedule, pwede po nating sabihin sa ating mga leader para po tayo maka-join sa ating Day Watch. Ito po ay pinapanalangin natin ang mga prayer requests ang ating bansa, din ang ating church. Next po. Okay, sa ating po ROA Journey, Balasik Lesson, live class, before po tayo makaproceed sa encounter, kailangan po nating mag-live class. 4 weeks po yung live class. Then encounter, God retreat, destiny class. Yan po yung mga journey. Sunod-sunod po yun po yung ating journey. Next po. Okay, encounter, God retreat,
December 18 to 20. Sino po kaya ang ating mga delegates? Kung gusto niyo po, Lord, gusto niyo pong mag-attend o mag-held ng ating God and retreat, pwede po natin isabihin sa ating mga leader para po tayo ay makapag-register na. Okay po ba? Okay, sis? Okay, next po. Okay, Destiny Class, Kejul, Livingstone, Cross Carrier, Special Destiny Class, Servants by Grace natagpuan. Ito pa yung mga ongoing nating na Destiny Class. Okay, next po. Okay, sa Roa Ministry po, hindi ko na po isa-isahin. Kung wala pa po kayong ministry, pwede po kayong mag-join. Yung may mga puso po sa paglilingkod. Pwede po tayong magsabi sa ating mga leader. Kung wala pa po tayong ministry, pwede po tayong mag-join. Okay po. Okay, special events. Church anniversary. Sa Sunday na po yun. Yay! 19 years na po ang ating Roa. Masaya po ba ang lahat? 3 p.m. po, doon po tayo sa Crown. At mag-invite po tayo, no? Para masaya. Para mas marami ang ma-bless. Okay po ba? Then re-encounter November 21 to 22. Ito po yun sa, Servants by Grace po ba to? Ayan, Cross Carrier. Okay, sorry. Cross Carrier. Then Life Plus, November 23. Sa Life Plus po, yun po yung mga mag-encounter ng December 18 to 20. Encounter God Retreat. Ito po pala, 18 to 20. Amen. Way to give, just scan the QR code for online tithes, offering, and pledge. Ito po para sa mga malalayo po, yung hindi po nakaka-attend ng physical, pwede po tayo mag-send sa bank account ng ating magandang Pastora April. Yon. Okay, next po. Ayun pala. Roa Online Community. Kung sino pong gusto mag-join, lalo na po yung mga nasa online, pwede po tayo mag-join sa Roa Online Community. Kung hindi naman tayo nakaka-attend ng physical, nakakaganap pa rin tayo ng online. Okay po ba? Amen. Ayun, Pledge for Lot. Ongoing pa rin po yung ating Pledge for Lot. After, kung gusto nyo po na magpa-register, lapit lang po kayo sa ating kay Ate Michelle po. At then, after po ng service, pwede po natin ibigay yung ating mga pledge. Huwag po natin kakalimutan para hindi rin naiipon, para hindi rin mas mabigat yung pagbibigay. Okay po ba? Okay, yan lang pala. Ayun, follow us on social, Roa Church Official, Roa, Instagram, YouTube, and TikTok. Yan lang po. Okay po, dumako na po tayo sa ating tithes offering na pangungunahan po ng ating Ate Michelle. Good morning po sa inyong lahat. Maganda po ako sa umaga, alam ko po. Joke lang po. Ayan, sa ating tithes offering po, ating topic po ngayon ay pagbibigay sa panahon ng pagsubok. May pagsubok po ba kayo? Nagkukulang po ba kayo? May mga utang po ba kayo? May mga bills pang babayaran? Amen. Pare-parehas tayo ng sitwasyon po, no? So, ang ating verse po para sa umaga pong ito ay 2 Corinthians 8 verse 2. Kahit sa gitna ng matinding pagsubok, sila ay nagbibigay ng may kagalakan. Ano daw po? Nagbibigay ng may dapat daw po pala, kahit may pagsubok tayo, kahit may utang, kahit na nagkukulang, masaya kang nagbibigay sa offering box. Hindi yung, ito na naman, sayang yung 500, sayang yung 1K. Sino po ganon? Hindi, amen. Ayan, pero nakikita naman po natin, Panginoon, yung ating puso po, no? Natutuwa lang ako dun sa praise natin kanina. Sabi dun sa lyrics, ano yun? Wag na pala. Ano mang maging panahon, ano mang maging sitwasyon, ano mga pagkakataon, taba? Ayun, di ba? Kahit ano man po yung sitwasyon ng buhay po natin, dapat po hindi po tayo nakakalimot sa pagbibigay sa ating Panginoon. At alam niyo po, isang bagay din po na na-impress po sa akin ngayon, no? Di ba, nangyayari ngayon yung mga corruption, nangyayari ngayon yung maraming problema na sa ating bansa, no? If sa mundo merong pagpupondo para sa mga proyekto, bakit hindi po natin suportahan yung proyekto po ng church natin through our tithes and offering? Alam niyo po, wala pong ibang susuporta sa church
church natin, kundi tayo lang po. I'm blessed with the church kasi wala po tayong kakonekta. Wala pong katulad ng ibang mga taga-church na meron silang 5 church, meron silang mother church, meron silang iba't ibang church sa ibang bansa, meron silang mga nagpa-fund from other country. Tayo po, tayo lang. Alam niyo po ba yon? Tayo lang at wala din pong ibang magtutulungan kundi tayo lamang po. Kaya po wag po nating pagdamot yung para kay Lord. Ibigay po natin kahit na ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan po ninyo. Pero ito lang din po isang pangako ng Panginoon. Pag binigay mo yan, siya ang bahala sa'yo. May Diyos kang masasandalan kahit na nagkukulang po tayo. Amen po? Hindi po tayo pababayaan ni Lord. Sige po, tayo po ay yubuko. Itaas po natin ating mga ikapo sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa katapatan mo sa buhay po namin, Lord God. Salamat po, Lord God, sa mga tao na patuloy pong sumusuporta para sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, we're praying, Lord, na patuloy po, Ama, na maghari ka sa puso namin, sa isip namin, sa finances namin, Lord God. Patuloy na gawin mo kaming tapat sa aming mga trabaho, sa aming mga business, O Lord God. Gawin mo kaming tapat sa lahat ng mga pinagkukunan po namin ng pananalapi, Panginoon. Pero higit sa lahat doon, gawin mo kaming tapat sa pagkakaloob na aming ikapu sa iyo, Lord God. Huwag po kami manghinayang, Panginoon, para maniwala po kami na kaya mo itong i-multiply, Panginoon, sa buhay po namin, Lord God. Kaya po, binibless ko lahat na nagiging tapat po sa iyo, Lord God. Kayo pong patuloy na mag-supply na kanilang pangangailangan according to the richness of Jesus Christ, O Lord God. Lahat na ito, Lord God, diniling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, pwede na po kayong lumapit. Okay, maaari na po tayong maupo. Tawagan na po natin ang ating pastora, Myrtle Mariano Garcia. Thank you po, Ate Nova. Ayan, Sister Nova. Ayan. So, natutuwa akong makita na ang dami nating bagong balik. Kaya, pwede po bang tayo muna tayo? And welcome po natin yung mga kasama natin sa paligid-ligid. Maraming. Ayan, sige po, kamay po tayo. Lahat ng mga nakikita nyo dyan sa paligid. Isang matamis na ngiti. Pakisabi sa kanya, uy, salamat, buhay pa tayo, praise the Lord. Di tayo nalindol ng bongga kahapon. Asan yung break? Wala na. Ayan, praise God. Wala tayong online kasi may problema yung Nice internet one. natin. So, pero naka-record naman siya. Ayan, praise God, hallelujah. Praise. Ayan. Masaya ba tayo makita ang bawat isa? Amen. Oo, hindi na sila nakasagot sa sobrang saya. Dahil nagchika-chika sila. Ayan, sige po. Sige, tayo na po tayo muna para tayo manalangin. Bago tayo magsimula sa message natin. So, yun nga po, bago po yung maraming bago. So, praise. Ayan, medyo mahirap lang i-share ngayon kasi huling-huli na to ng series natin. Pero kung may mga hindi kayo naiintindihan, pwede nyo pong itanong sa leaders nyo o pwede nyong balikan yung mga nakaraang videos natin sa YouTube, Roa Church Official, check nyo po doon para mas maunawaan natin kasi malawak po yung topic natin. So, pero let's pray, nabigyan tayo ng wisdom ni Lord kasi napakahalaga ng message natin, lalo na nandiyan na talaga yung mga tanda na babalik ang Panginoon. Amen? Amen. Sige po, tayo'y manalangin. Hallelujah. Lord, patuloy ka naming niluluwalhati. Salamat, O Diyos, sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin na hindi nagbabago. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. Salamat sa iyong buhay, Jesus Christ, na inalay mo para sa amin na dahilan kung bakit pa rin kami humihinga ngayon. Salamat, Panginoong Jesus. At sa oras pong ito, we ask for wisdom, Holy Spirit.
Ikaw po ang magbigay ng malalim na karunungan sa bawat isa upang makita namin ang katotohanan ng iyong mga salita. Mapag-ugnay-ugnay po namin at makita namin, Lord, na lahat ng mga sinasabi mo sa salita mo ay totoo dahil nakikita na namin na nangyayari at makapagtiwala ang bawat isa sa mga mangyayari pa, Panginoon. Magkaroon ng desire yung bawat isa na magbago kung ano man yung dapat naming baguhin. Magkaroon ng desire yung bawat isa na maging mas malalim pa ang aming relasyon sa iyo. Salamat po, Panginoon. We apply your blood sa buong gawain na ito. Walang gawa ng kaaway ang makapanagumpay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, sige po, tayo ay makakaupo na. Again, ang series po natin, ano po yung title niya? One Messiah, ilang comings po? 2. So yung first coming, natutunan natin kamukha ng storya ni Joseph na isa siyang suffering servant. Pero yung second coming ni Jesus Christ ay kamukha ng kwento ni David na magiging isang reigning king, magiging isang hari na si Jesus kagaya ni David. So yung sub-series niya, ano po yung title? The day the King sets everything right. Ano ibig sabihin nito? Darating daw po yung araw na babalik ang Panginoon at iaayos niya ang lahat ng kaguluhan na nakikita natin ngayon. Sino gustong maayos ang gulo? Amen. Mangyayari po yan sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Amen? So ngayon, ano po yung pinaka-message natin ngayon? Meron po tayo introduction muna. Sige. Title muna para dire-diretso na tayo. Ano po yung title ng ating last message kasi next week ay anniversary na. Ano daw po? No more distance. Ano ibig sabihin yan? Wala nang distansya. Hindi na tayo malalayo sa Diyos. Sino po sa inyo ayaw nang malayo sa Diyos? Amen. Ayan. So, ngayon kasi, yung relasyon natin sa Diyos, parang long distance, parang LDR. Diba? Kaya may introduction dito. Na-experience nyo na po bang malayo sa inyong mahal sa buhay? Amen. Sino sa inyo na umabot sa Ngayon kasi madali na lang may mga video call. Pero sino sa inyo umabot nung araw na sumusulat kayo? Di ba may letter lalagay sa post office, di ba? Tapos kung gaano katagal bago makarating. November pa lang susulat na para yung Christmas message mo makarating ng December. Di ba po? Sino sa inyo nakaabot ng beeper? Amen. Ayan, kanino walang sumasagot mga Gen Z ata yung first service Ayan, di ba may beeper? Ayan, na-experience ko mag-beeper. Wow, nalalaman nyo tuloy age ko. Na-experience ko yung beeper kay Papa. Pagka nasa trabaho siya, mag-beeper kami, sabihin kami. Wala pa kasing cellphone nun. Tapos, nauso yung cellphone, wala pang touch. Di ba? Ano yung meron? Call lang. Opo, keypad. Tapos prepaid. Di ba pag natawag ka sa ibang bansa, tama? Meron ka roaming, di ba? Meron kang Ngayon, ano na meron? Messenger, video call na, di ba? Kitang-kita mo na. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, madali mahirap ang LDR. Ate Nova, lakas na amen Mahirap po, Kuya Joey. Nasa unahan talaga kayo, di ba? Mahirap yung LDR. Anong mahirap sa LDR? Bakit mahirap yung LDR? Ano yan? Malayo asawa mo, di ba po? Maraming mga pwedeng mangyari. Ganun din sa relationship natin sa Lord, di ba? Pag LDR, hindi natin siya laging nakikita, tama po? May time na nawawala yung love, tama po ba? May time na napupunta yung atensyon natin sa iba, tama po? Kahit may mga gusto ka sabihin, hindi mo laging masabi, tama ba? So, ganun din sa Panginoon. Ngayon, sa time natin, maraming pwedeng maging hadlang kasi hindi natin siya nakikita at nakakasama. Sino po sa inyo, gustong-gusto mo naman talaga laging mag-pray, gustong-gusto mo naman talaga lagi kay Lord, pero dahil sa ibang mga bagay, nawawala tayo kay Lord, nalalayo. Wow, sana all hindi nalalayo kay Lord.
Ayan, praise the Lord kung hindi kayo nalalayo sa Panginoon. Pero kung tayo na-experience natin yung nalalayo ka kay Lord, ito yung promise niya na sa pagbabalik niya, wala nang LDR. Makikita na natin si Jesus face to face, makakasama na natin siya, wala nang makakahadlang sa pagmamahala natin ng Panginoon. Sino gusto yun? Amen. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Meron po tayong key verse and message kung saan makikita natin yung pagkakahalintulad ng pagdala ni David ng presensya ng Diyos sa Israel. Inuulit ko, pagdala ng presensya ng Diyos sa Israel. Kasi po nung time na yon, no Old Testament, yung presensya ng Diyos ay hindi kagaya ngayon na nararamdaman natin pag nag-worship tayo, hindi ganito. Nung time noon, meron lang siyang isang lalagyan na nandun yung presence ni Lord. Anong tawag doon? Sa mga nagde-destiny class? Yes, very good. Ark of the Covenant or Kaba ng Tipan sa Tagalog. Amen? Ano daw po yung tawag? Kaba ng Tipan. So for example, ito, nakikita nyo ba? Kuya Joey, pwede bang para makita hanggang dulo? Ayan, ito yung Kaba ng Tipan. Ayan, so ito, andito yung presence ni Lord. Ngayon, kung nasan to, nandun lang yung presence ni Lord. Pag nandito ako, wala dito yung presence ni Lord. Nagigets natin? Amen. So sige, thank you Kuya Joey. Para lang ma-imagine natin. So ano yung naging timeline nung naging king si David hanggang sa madala yung presensya ng Diyos sa Israel? Merong 3 events na nangyari. Ilan daw po? 3. Una, tignan po natin, si David ay iniluklok na hari ng Israel. Sabihin natin sabay-sabay, iniluklok. Amen. Naging king siya. So ang ating reference verse next po, 2 Samuel 5 verse 3, sa lahat na nakakabasa, lahat po tayo magbasa. Lahat ng pinuno ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at doon nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel. So naging king si David. Ayan, napag-usapan naman natin yan nung mga last weeks. Pangalawa, no, naging king siya, ano yung ginawa niya? Tinalo, ano daw po? Amen. Sabay-sabay, tinalo. Ayan. So, anong ginawa niya? Tingnan natin yung mga verses natin. 2 Samuel 5 verse 6. Nang siya'y maging hari. Pag may mga verses po, pwede po bang lahat tayo magbasa para mas maunawaan natin? Amen po ba? Amen. Sige, basahin natin po. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Jebuseo na nasa Jerusalem. Bakit? Ano ulit yung Jerusalem? Naalala nyo? Napag-usapan natin last week. Anong meron sa Jerusalem? Nandun ang, ano po? Ang templo. Tama po. Nandun yung templo. So, kailangan yung Kaba ng Tipan makabalik sa templo. Kaya anong ginawa ni David? Tinalo niya yung mga kaaway. Ayan, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal. Ngayon, verse next po. 2 Samuel 5:25, basahin natin. Sinunod ni David ang iniutos ni Yahweh at tinalo nga nila ang mga Filisteo mula sa Geba hanggang Gezer. So, tinalo completely ni David yung kaaway nila. Nagigets natin yung sunod-sunod. Ano yung number 1? Oh, number 2 pa lang ako. Number 1, ano yung number 1? Iniluklok. Yung mga pinaulit ko. Ayan, ano yung number 1 ulit? Iniluklok. Ayan. O, number 2, tinalo. Ayan, para mas madali nating masabit, maalala. And number 3, after matalo, ano na po? Ayan na. Nakikita niyo yung drawing. Binalik ni David ang presensya ng Diyos na nasa Kaba ng Tipan sa Israel. So, binalik na. Tingnan natin yung verses for reference. 2 Samuel 6:1-2. Pagkatapos nito, muling tinipo ni David ang mga piling kawal ng Israel. May 30,000 kalalakihan lahat. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baal, Judah upang kunin ang Kaba ng Tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Ayan. Pero hindi siya agad nakarating dito. May nagkaroon kasi ng aksidente along the way sa mga nakakabasa ng Bible. Merong humawak na walang karapatang humawak. Anong pangalan niya? Usa or Usaya. Tama po. Ayan. So, dahil nahawakan, namatay siya, nagstay muna saglit doon yung Kaba ng Tipan.
Ayan, para lang magets natin yung story. Tapos, ano nangyari? Nagstay doon yung kabanang tipan, tapos nakita ni David na umasenso, dahil nandun yung presence ni Lord, umasenso yung sambahayan na yon, pinuntahan ulit nila at kinuha at dinala sa Israel. Amen? Nakita natin, basahin natin yung reference, baka kala natin, gawa-gawa lang natin ito. 2 Samuel 6 verse 12, may nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y kinagalak niya, kaya kinuha niya ang kabanang tipan at dinala sa Jerusalem. At dahil doon, kasama na ng Israel ang presensya ng Diyos. Amen? Nagas natin yung story. Ano ulit yung number 1? Number 2? Number 3? Binalik. So, tingnan naman natin sa pagbabalik ni Jesus Christ kung anong mangyayari. Excited ba kayo? Amen. So, number 1, iniluklok. Tingnan po natin at timeline ng, next po. Ang timeline ng pagdadala ni Jesus ng presensya ng Diyos sa Israel. Number 1, si Jesus ay iluluklok bilang hari sa Millennial Kingdom. Sabihin sabay-sabay, millennial. Ano ibig sabihin ng millennial? Pag millennial generation, yun. After ng 1,000 yun, di ba? Kaya yung mga pinanganak ng mga yan po yun. So 1,000. Si Jesus ay magre-reign ng 1,000 years. Ito po yun. 1,000 lang. Hindi pa forever. Yan, nagugulat sila, nasya-shock sila. Ano pas? 1,000 lang. Yes po, 1,000 lang. Kasi po may mga mangyayari pang kasunod. Okay? So tingnan natin para meron tayong reference. Sa Pahayag 26, pinagpala at binukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. 1,000. Millennial. Millennial reign, millennial kingdom. Yan po yung ibig sabihin na unawaan po natin. Amen. Sinong maghahari kasama niya? Yung mga nakasama po sa rapture. Ayan. Sino yung paghaharian nila? Wala na sumagot. Sino yung paghaharian nila? Ano po? Yung mga naiwan sa rapture na hindi sila tumalikod sa Diyos. Nagigets po natin. Bakit sila naiwan? Bakit sila naiwan kaya? Hello, Tito. Bakit sila naiwan? Hindi sila, maraming reason, hindi sila naging faithful sa Panginoon. Naging maligam-gam sila. Hindi sila nakikinig sa mga warnings. Ano po? Hindi pa daw darating, tama? Hindi sila nakikinig. Parang nung time nga ni Noah, kahit anong preaching ng end times rapture, wala silang pakialam. Pero, ang grace naman ng Lord sa kanila, binigyan pa rin sila ng chance mabuhay kapag nagsisi sila habang nagkakagulo. Napipicture po natin? Yan na naman. Ganito na naman yung first service eh. Nahirapan ako ipaliwanag. Okay, magde-demo na ako para talagang maintindihan natin. Sino ba? Mga lalaki naman. Ayan, sige. Rayson, Tito Manny, Kuya Joey. Pwede ko ba kayong invite dito? Ayan. Okay, si Tito Manny na lang si Jesus, no? Bato ba topic kayo para hindi naman sa akin ang galing kung sino maiiwan? Sige. Madali, bato ba topic? Isa lang. Okay, ayan, si Kuya Joey maiiwan. si Rayson ang mararapture. Ayan, okay. So, malakpak. Masyado ako laging masaya. Ayan. Nasira pa yata yung ano ko. Anyway. Okay, so ganito yung kwento para mas maintindihan natin ulit, lalo na sa mga bago na
By the way, baka sabihin niyo po gawa-gawa. Sabi kanina sa TikTok, gawa-gawa ko lang yung kwento. Basahin niyo sa Revelations, sa Revelations lahat ng sinasabi natin. Okay, so ganito po. Nung una, dito tayo, Jesus. Dito po tayo. Sa taas, opo. So ngayon, itong dalawa na to, uma-attend ng church to. Ayan, uma-attend naman talaga. Kaso, si Kuya Joey, pumapasok lang sa isang tenga niya, lumalabas sa kabila. Paglabas niya sa church, hindi naman siya nagbabago. Nagpapatuloy lang siya sa kung ano yung ginagawa niya. Hindi niya sinusunod si Lord. At yung mga pinagbaba, sample lang to, kuya. Hindi ikaw to. Ayan. Tapos yung mga pinapagawa ni Lord, hindi niya ginagawa. Yung mga pinapatanggal ni Lord, ganun pa din. Pero ma-attend siya ng church, ganyan. Gusto lang niya nakikinig. Tapos ngayon, si Kuya Rayson, ayan, sinusunod niya lahat ng mga naririnig niya sa church. Talagang ina-apply niya. Nahihirapan siya. Oh, naiyak na. Kahit nahihirapan siya, kahit na wala siyang tulog. Oh, wala pang tulog ata to, ano? Ayan. So, yon kahit na nahihirapan siya, tinatry niyang sumunod. So, ano nangyari? Nag-rapture. Si Jesus, nasa alapaap kasi yun yung rapture, di ba po? So, si Rayson, naakyat, na level up. Dito tayo sa stage Rayson. So, na-rapture po si Rayson. Ayan, may party sa langit, marriage supper of the Lamb. Nasa langit na sila ni Jesus. Ngayon, itong si Kuya Joey, nalungkot. Dapat totoo pala yung sinasabi sa church. Dapat pala nakinig ako. Sorry, Lord. Ayan, nagsisi naman siya. So, pwede akong, halika Michael, sample na lang ulit. Sorry. Ito si Michael, mas masama. Sensya na ha, sample lang. Total naka-block ka naman. Sorry na. Etong si Michael talagang narinig niya yung pagbabalik ni Lord. Tapos ngayon, nag-rapture na, imbis na magsisi siya, nagalit siya. Sabi niya, naku, bakit mo kami pinarurusahan? Ganyan. Ganun ba kalaki yung mga kasalanan namin? Bakit ko pinagdadaanan to? Bakit ako dumadaan dito? Bakit ganito? Nagwawala siya. Ayaw niya magsisi. Kumampi siya sa kaaway. Nagpatatak siya. Na tinatuwa niya si Jesus. Nalalang kwentuhan namin ni Joy. Darating yung time talaga na papatatuwa kay Jesus Christ. Yung mga Tapos yun, na siya, huwag kang kabahan. Hindi to totoo. Michael. Sample in Jesus' name. Ayan. So ano nangyari? After, sa second coming, bumalik ulit si Jesus, kasama si Rayson. Ayan, kasama si Rayson. Sige, baba tayo, Tito Manny, tsaka Rayson. Tapos ngayon, nilabanan nila yung mga kaaway, kasama si Michael. Oh, sad to say goodbye, Michael. Ayan, so si Michael, upo na. Ayan, palakpakan natin si Lord sa buhay ni Michael. So kasama siya sa mga kaaway na winasak ng Lord. Amen. Nakuha po natin. Ngayon, ito na si Kuya Joey. Bibigyan ba natin ng chance si Kuya Joey? Hindi. Bibigyan. Ayan. Okay. So bibigyan ngayon ng chance si Kuya Joey kasi nagpapugot siya ng ulo. Hindi siya nagpatatak. Na-realize niyang mali siya. At dahil doon, hinintay niya yung pagbabalik ulit ni Jesus sa second coming. Naintindihan yung flow ng kwento? Ngayon, eto na. So, 1,000. Balik. Dito muna kayo, hindi pa tapos. Paki-flash po yung number 2. Bigyan natin ng isa pang kakampi si Kuya Joey. Kuya Randy, halika. Okay, kunwari pareho sila ng kwento, no? Ayan. Naiwan, tapos nagsisi. So, yan. So, ang kwento na to, sila ngayon yung nasasakupan ni Jesus for 1,000 years. Ayan, may nagtanong kanina sa akin sa likod. For 1,000 years, paano yun mamamatay na sila? Hindi po, kasi babalik sa umpisa yung buhay nila. Babalik sa Adamic age. Sa Isaiah 16 verse 20, nandun yung reference. Babalik sa time na mahabang buhay. Magiging mahaba yung buhay nila, abot sa 1,000. So ano nangyari? Si Rayson naman, dahil nauna siyang na-rapture, may glorified body na siya. Hindi na siya dadaan sa ganyan. Mamumuno na siyang kasama si Jesus. The end na. Wala nang pagsubok pang pagdadaanan si Rayson. Sino gusto maging kagaya ni Rayson?
Amen. Ayan. Kaso, ano nangyari po? After 1,000 years, anong mangyari? Next slide po. Tingnan natin yung verse. Pahayag 27. Pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain ulit si Satanas mula sa pagkakabilanggo. Ayan. At lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. So tutuksuhin na naman niya sino? Etong dalawa na to. At yung mga naiwan na hindi naman agad-agad nagpasakop kay Lord. Si Rayson, absuelto na siya. O hindi na siya matutukso. Kasi rapture pa lang, pinatunayan niya yung faithfulness niya. O, kasama ka na ni Jesus. Amen. 'Di ba? Kaya nga sabi sa inyo, bakit ba napakahigpit natin sa church na talagang faithfulness 100% yung sinisikap natin? Para dito pa lang kasama ka na, hindi ka nang gaganito, hindi ka tutukso-tuksuhin. 'Di ba po? Ayun na nga, so dumating si Satanas, kunwari ako na lang, 'di ba? Ako si Satanas, tinukso-tukso ko pa silang dalawa. Ngayon, si Kuya Randy na lang ha. Okay lang ba Kuya Joey? Pagbigyan natin yung nakakatanda ha. Okay. So si Kuya, ano nangyari kay Kuya Joey? Natukso pa din. Nakalain nyo. May nagpatukso pa rin talaga. After 1,000 years. Mas pinili pa rin niya yung sarili niya. Nagkaroon ng digmaan. Si Kuya Randy talagang pinatunayan niya, ayoko na talaga sa kaaway, ayoko na. Ayan. So, ano nangyari? Nagkaroon ng digmaan. Ang tawag doon ay Gog at Magog. Ano daw po yung tawag? Gog at Magog. Yan yung pinakamatinding battle na mangyayari. Kasi after nyan, wala nang papakawalan pang Satanas. Yan na yung the end. Bakit? Sinubukan kasi si Kuya Joey at si Kuya Randy kung magiging faithful ka na ba ngayon. Kasi hindi sila nakapasa sa rapture, di ba? Tama po ba? So ngayon ba magiging faithful ka na? Si Kuya Randy, opo, salamat sa second chance. Nakasama na si Pero si Kuya Joey, ano mangyayari? Makakasama dun sa mga parurusahan dahil kumampi siya kay Satanas. Nakuha po natin yung kwento. Amen. Salamat po. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay, pati kay Michael. Ayan. Nagets po natin. So ito po ay part ng Revelations. Hindi ko to kwento lang. Uy, ang ganda naman ng kwento ni Pas M. Hindi ko yun kwento. Ito po ay nasa Revelations. Kung gusto nyo mag-research pa tungkol dyan, pwede naman po. So basahin natin. Ito na yung ending. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Next po. Kumalat sila, tulungan niyo ako magbasa kasi kanina pa ako namamalat. Kanina pa ako first service. Okay, 1, 2, 3. Kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ang kapon ng maninirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umulan ang apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampon ni Satanas. At ang diablong nandaya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Ito na yung ultimate ending ni Satanas kasama ng mga kampon niya. So tingnan niyo po yung picture. Next slide po. Ayan, nakita nyo? Sino gustong mapunta dyan? Ayan. Ano yung gagawin natin? Maraming level, no, by the grace of God. Pero sikapin na natin yung rapture as amin. Amen? Para hindi na tayo umabot pa sa kagaya ng story nila kanina. Amen? Ibigay na natin yung best natin para kay Lord. Amen po? Amen. So, tingnan nyo po, next slide. Basahin ko lang for reference again. Ay, lahat na lang po tayo magbasa para makita nyo po yung mga possible endings natin. Lahat tayo mag-e-end, pero ito yung mga possible endings na pwede nating maranasan kung hindi tayo magbabago. Pahayag 20:11, 1, 2, 3. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Next po.
Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon, iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Verse 15, lahat po magbasa. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ayan po yung ating ending. Sino gusto ng ganyang ending? Ayaw po natin. God is giving us a chance, no? Kaya ngayon, ginigising niya tayo. Na tayo'y magbalik loob kung tayo'y nawala na, at kung tayo naman ay nagsistay pa din, magpatuloy tayo hanggang sa pagbabalik ni Lord. Amen po? Amen. Next, ano pa po yung makikita natin? Ito na yung number 3. Naalala nyo yung number 1 kay David? Iniluklok. Ano yung number 2? Tinalo. At ano yung number 3? Binalik. At ano yung binalik ni Jesus Christ? Yung Genesis na naging yung fellowship ng Diyos at ng tao ay napanumbalik na hindi na sila naghihiwalay, wala ng hadlang. Amen. At mangyayari yan sa Revelations 21. Tingnan po natin yung verse. Basahin po natin. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Ito na po yung new heaven and new earth. Mawawala na po yung earth. Kasi bababa na yung bagong langit at bagong lupa, kung saan ang titira na doon ay yung hindi na talaga gagawa ng kasalanan. Subok at tapat na talagang magsistay sila doon without sin, hindi na sila matetempt ng sin, wala na si Satan, magiging forever na maayos ang lahat. Amen? Amen? Tingnan po natin yung kasunod. Ayan, sa verse 3, basahin natin. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan nyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Amen? Ang ganda, di ba? Sobrang opposite sila. Yung isa, destruction, punishment. Yung isa, peace, security, eternity. Di ba po? Eternal life, love, peace. Nandyan sa heaven. So, alin yung ating choice dun sa dalawa? Etong Revelations, bakit to sinabi ni Apostol Juan? Basahin po natin next po. Isinulat ito ni Apostol Juan. Next slide po. Ay, ayan. Ang ganda ng picture, no? Tingnan muna natin na. Ay, sige, mamaya na. May video pa pala ako. Basahin natin yung isinulat ni Juan. Ayan. Isinulat ito ni Apostol Juan para sa mga inuusig na mananampalataya sa first century na naghahangad ng hustisya, kapayapaan, at kalapitan ng Diyos. So, bakit ito sinulat ni Apostol Juan? Kasi po nung time na yon, sobrang persecuted yung mga Christians. Lahat po sila ay pinapapatay dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya po sila, syempre, tayo kaya, kung nasa time tayo na yon, di ba? Parang ang daling sumuko, nakakapanghina ng loob. Magpapatuloy pa ba ako sa Panginoon? Kung ganito yung nangyayari, papatayin kami. Nakatago na lang sila. Pero ano nang ginagawa? Pinupuntahan sila sa bahay-bahay, kinakaladkad. Mamaya may papanood akong video sa inyo, yung klase ng persecution na dinanas ng mga early Christians. Kaya sinabi to ni Apostol Juan, bakit? Kasi gusto niya na magkaroon sila ng katatagan. Na kahit na dumanas kayo ng ganyan, sa Revelations, mababasa mo yung mangkok ng puot ng Diyos, 7 trumpeta, 7 selyo, ang tindi ng mga mangyayari. Pero yung Revelations 21, 22, ano yung ending? Sa langit, kasama ang Panginoon. Wala nang sumpa, walang luha, walang kahirapan. Yun yung ending. Kaya sinasabi ni Apostol Juan, maging matatag kayo. Ito yung ending. No more distance. Wala ng kasalanan, wala ng kamatayan ang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon.
Amen po. At ito rin yung sinasabi niya sa atin ngayon. Bakit? Sa mga nangyayari ngayon sa balita, ano yung mapapansin nyo? Bumabalik na naman ang persecution. Or siguro, meron ng persecution pero mas lumalawak. Tama? Sa ibang bansa, pinapatay talaga ang mga Kristiyano. Nabalitaan nyo sa Nigeria. Di ba po? Sa Israel, mga hostages, mga Christian. Lahat ng yun nangyayari. Dito sa Philippines, medyo mababaw lang. Pero still, bashing, di ba? Medyo mababaw pa talaga kung tutuusin. Kaya kung yung mga bashing lang kinatatakutan natin, paano pa pag dumating sa ganito? Amen po. Kung ayaw nating maghayo kasi natatakot tayong ma-reject, natatakot tayong mapahiya, natatakot tayo na masabihan na hindi ka marunong, wala kang alam, babae ka pa naman, walang babaeng nangangaral. Kung yung mga ganun kinatatakutan natin, paano pagka tinutukan na tayo, tatwa mo si Jesus Christ? Tingin ba natin masasabi natin, hindi ko tatatwa si Jesus. Yun lang nahihiya tayo sa ibang tao, natatatwa na natin siya. Amen po ba? Yun lang hindi tayo makatanggi sa alok ng alak, sa alok ng bisyo dahil nahihiya tayo sa mga kumparit kumari natin. Tama po, yung nagsisinungaling tayo kasi gusto natin maganda yung image natin sa iba. Diba? Nag-hide tayo behind pride. Tama po, nag-hide tayo. Meron tayong sariling maskara sa harap ng mga tao. Gusto natin kamukha natin sila. Para hindi tayo OP, para hindi tayo KJ. Tama po, ginagawa natin yun kasi nahihiya tayo sa ibang tao. Paano po pag dumating to? How can we say that we can say to their face, hindi ko i-reject si Jesus Christ? Di ba po? Amen po? So ngayon pa lang, tapangan natin ang pagiging Kristiyano. Amen po, huwag nating ikahiya ang Panginoon. Sa harap ng mga unbelievers, sa harap ng ibang mga tao, let's declare who Jesus is, hindi lang sa salita, kundi sa buhay natin. Amen po? Amen. So tingnan natin yung kasunod. Ano po yung nakalagay dito? Sa talatang ito, ang Diyos kasama ang kordero ay naghaharing kasama ng kanyang mga lingkod na nakakakita sa kanya ng mukhaan upang tuparin ang kanyang walang hanggang layunin. Ano po yung layunin ng Diyos? Sabi po dito, ang manirahan kasama ng sangkatauhan habang buhay at burahin ang anumang kasalanan na nagdudulot ng pagkakahiwalay sa Diyos. Alam niyo yung nakita ko, na yung Bible is the greatest love story ever told. Alam niyo kung bakit? Sa Genesis, ano yung ginawa ng Diyos? Lumikha siya ng tao para mahalin, para magkaroon ng relasyon. Tama po? Pero dahil sa kasalanan, nalayo ang tao sa Diyos. At dahil nalayo ang tao sa Diyos, gumawa ng paraan ang Diyos Ama. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para manumbalik ang relasyon ng tao sa Diyos. At sa huli, darating yung panahon kung saan marirestore ang lahat sa umpisa. Sa Revelations, nakita natin, ibababa ni Jesus Christ yung new heaven and new earth kung saan babalik ulit sa simula. Kung paanong nagkaroon ng relasyon ang Diyos at tao na walang kamatayan, walang satanas, walang tukso, walang kasalanan ang makahahadlang. Nakita po natin, the greatest love story is the Bible. The greatest love story is God loving us. Wala nang papantay doon. Biruin mo, sa tagal ng panahon, hindi nagbago ng isip ang Diyos sa tao. Pwede namang gumawa na lang siya ng ibang mga nilikha. Pero lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon hanggang sa huli. Ganun yung Diyos natin. Nothing can separate us from the love of God. Amen? At ito rin yung hope natin. Ngayon nahihirapan tayo. Ano yung ating pag-asa? Na mahal tayo ng Diyos. Na kahit na mangyari ang lahat ng bagay na ito, darating ang panahon na makakasama natin siya habang buhay. Hindi lang siya, pati yung mga mahal natin sa buhay. Alam niyo po, yung mga mahal natin sa buhay na namatay, death cannot separate us from them if they live for God. Alam niyo ba yon? Magkakasama-sama tayong lahat at the end.
Parang ayaw nyo naman. Sa lahat ng mga nananampalataya. Amen? Sa lahat ng nananatiling tapat. Amen? Kaya pakisabi ang katabi, ngayon na. Ngayon na tayong magpakatapat. Amen? Kahit lumindol-lindol, bumagyo-bagyo, di natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari, bumagsak yung bulalakaw o kung ano pa man. Let's stay faithful until the end. Amen? Amen. So tingnan po natin yung kasunod. Ano po yung mga nakalagay dyan? Wala nang sumpa. Sa langit daw, wala nang sumpa. Ano ibig sabihin ng curse? Katatema, it is something devoted to destruction. Wala na. Kaya bakit sa langit hindi tayo luluha? Kasi wala nang kamatayan eh. Wala na si Satanas, di ba po? Next slide po. Wala nang kamatayan, wala nang pagkabulok, wala nang pagkahiwalay sa Diyos, wala na sila habang buhay. Sino gusto nun? Amen. No more distance. Meron pa yung sinabi natin na makikita natin ang kanyang mukha. Alam niyo, pag nababasa pala natin sa Bible, yung face-to-face, yung makikita natin siya face-to-face, I will seek His face. Di ba nababasa niyo yon? May mga kantang ganon. Ibig sabihin pala nung seeking His face, ibig sabihin doon yung malapit na relasyon, malapit na sabi po dito, pinakamalapit na distansya. Di ba po? For example, ako kay Ate Nova, pwede akong lumapit sa kanya ng sobrang lapit kasi close kami. Tama po? Pero pag may hindi ako close, malayo ako sa kanya. Tama po? Ang pinaka-close na pwede nating maging malapit sa Panginoon, super close, ganyan. At yun yung sinasabi po, nakikita natin, yun yung sinasabi ng Bible na gusto ni Lord ng super close relationship with Him. Hindi malayo. Ayaw niya ng malayo. Baka may kinakausap si Lord sa atin. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, ayaw niya ng malayo ka sa Kanya. Kung meron sa inyong nag-iisip na, baka ayaw na ni Lord sa akin kasi lagi akong lumalayo sa Kanya. Kasi dami kong ginagawa. Masyado akong busy. Kasi ang dami ko ng kasalanan sa Diyos. Pero ito po yung message ni Lord. Through His Word. Ayaw niya ng malayo siya sa iyo. Ayaw niyang mapalayo ka sa Kanya. Gusto niya na maging malapit sa iyo. Gusto niya na makita mo siya ng mukhaan. Kaya may langit. Kaya may Revelations 22. Amen? Amen po? Tingnan po natin yung application. Ito po yung ating gagawin. Sino po gusto na ma-apply yung message? Maging close kay Lord. Maranasan natin yung heart ni Lord. Araw-araw hanggang sa pagbabalik niya. Amen? Sabi po dito, close the distance. Lumapit ka kay Lord kung nalayo ka na. Naghihintay lang naman ng Panginoon. Tandaan niyo po, magbago-bago man ang puso mo sa Diyos, yung puso niya para sa iyo hindi nagbabago. Gusto ko pa rin niyang makasama. Kaya ka nandito ngayon. Kaya kanya dinala dito dahil yun ang kalooban niya. Amen po. Close the distance. Come back to Jesus. Amen? Amen? Sabi dito, huwag nating hayaan ang ating sarili na malayo sa Diyos dahil sa ating kabisihan o kawalan ng pananampalataya. Of course, naiintindihan naman ni Lord. Pag may trabaho tayo, pag may mga gawaing bahay, pag meron tayong school, marami tayong ginagawa. Pero let's make time. Amen? Amen? Di ba po? Parang sa pamilya, sabi ko nga, pag malayo yung ating mahal sa buhay, anong gagawin mo? Papabayaan mo na lang ba na hindi kayo nag-uusap dahil busy ka or busy siya? Hindi po. Tama ba, Ate Nova? Di ba? You make time. Kahit nga madaling araw doon. Di ba, Kuya Joey? Kahit madaling araw doon, gagawan mo ng paraan. Madaling araw dito, gagawan mo ng paraan. Kasi hindi pwedeng mawala yung communication relationship. Amen? Amen. So kung nagagawa natin yun sa tao, kaya din natin yung gawin para sa Panginoon. Amen? So ano pa po dyan? Or kawalan ng pananampalataya. Yung iba sa atin, nagdududa na sa Panginoon. Please, ito yung huwag nating hahayaang mawala. Kahit na ano nangyayari sa mundo, huwag mong hahayaan na mawala yung faith mo kay Lord. Kaya sa church natin, sobrang higpit natin sa Word of God. Lagi tayong pinagdi-devotion. Umattend ka ng mga services, may ministry word, ano pa ba, destiny class, ano pa ba yung mga words natin. Day watch, di ba? Ang daming mga Word of God. Bakit? Kasi ayaw nating mawala yung faith natin. And faith comes from hearing and hearing the Word.
Yung pananampalataya, paano siya nabubuhay kapag nagbabasa tayo ng salita, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Amen po? Amen. Alam niyo po, sa panahon ngayon, hindi pwedeng wala tayong Word of God. Sobrang nakakayanig yung mga nangyayari, magdududa ka, Lord, buhay ka ba? Baka meron na sa atin dumarating sa pagtatanong na, Lord, buhay ka ba? Ba't hinahayaan mo mangyari to? Bakit may mga ganitong sufferings? Diba? Ba't ganito yung buhay ko? Ba't hindi nagbabago? Kapag dumarating ka na sa point na yan, na wala ka na sa Word, yung faith mo na shake na, come back to the Word of God. Amen po? Yung Word of God yung magpapakita sa'yo ng truth. Kung ano yung totoo. Hindi ka shake. And syempre, sundin natin. Amen po? Ano pa po yung nakalagay dyan? Next po, paano maging malapit sa Diyos? Next po, do not rely on religion without relationship. Para sa mga lingkod, sino naglilingkod? Huwag nating hayaan na yung religion natin, yung ministry natin, ang maging dahilan kung bakit hindi tayo nakakapagbigay ng time kay Lord. Pwede ba mangyari yun? Opo, pwede tayong tumutugtog sa stage, nagpo-prod, nag-worship team, nag-ushering, ano pa ba yung mga ministries natin? Nagdi-discipleship, nag-hayo, nagko-consolidate, ano pa ba? Children's, ano pa ba? Finance, ano pa ba? Maintenance, ano pa ba? Dami natin yung ministries, no? Hindi ko kabisado. Pero ba online team, ano pa ba? Ha? Board of Elders, ano pa ba? Pastorals, ayan. Okay. So, minsan kasi, kapag ginagawa natin ang lahat ng yan by ourselves, nakakalimutan natin na it's not about religion, but about our relationship with the Lord. So, minsan baka ma-deceive tayo, akala natin close tayo kay Lord kasi nagmi-ministry tayo. Pero hindi pala. Kaya kung meron sa ating nabu-burn out sa ministry, baka ito yung dahilan. Hindi mo pwedeng i-replace ang relationship sa religion. Amen. Amen po ba? Parang sa bahay, sino yung mga nanay? Hindi porket gumagawa ka ng gawaing bahay, close na kayo ng mga anak mo. Sa mga tatay, nagtatrabaho, o sa iba pa, ng mga nagtatrabaho, hindi porket nagbibigay ka ng pera, close na kayo. Tama ba? Pag nawala yung communication, nagkakaroon ng problema sa bahay. Tama ba? Nangyayari ba to? Ganon din sa relasyon natin sa Panginoon. Kahit mag-serve ka pa, dito ka na tumira sa church, pero wala tayong relationship, natin kinakausap si Lord, papagod lang tayo. Malayo tayo. Mahirap yun. Amen? Naiintindihan natin? Amen. Very good. Next, ano pa po yung nakalagay dyan? Hanapin ang presensya ng Diyos araw-araw. Let's find time to seek the Lord. Alam niyo po, hindi naman kailangan, eto po, unang-una, siguro, nagpapayo na lang po ako bilang inyong nanay sa pananampalataya. Unang-una, kung magagawa naman talaga natin ng paraan na mag-spend ng mahabang time for the Lord, sana, ito yung best. Kung may time tayong mag-Facebook, may time tayong matulog, may time tayong mag-TikTok, o kung ano pa man, sana maglaan tayo ng time to pray. To talk with the Lord. Amen? Ito yung pinaka-best. Pero may mga times kasi na talagang wala. Sobrang busy, di ba? Na pagkagising mo pa lang, nagmamadali ka na, hindi ka na nga naligo para makapasok. Di ba? Sobrang nagmamadali. Yung mga small talks lang with the Lord, ay na-appreciate din niya. Alam mo yun, Lord, I love you, Lord, nasan ka, mahal kita, mga ganyan, alam mo yun, magtatrabaho ako para sa'yo. Yung mga ganong maliliit, one sentences lang, but you acknowledge God. Naalala ko, naka-ano tayo, no? Hindi tayo naka-live. Ila-live? Pero sana ako ide-demo, kaya lang, pang-private siya. Pero yon, yung panalangin natin dapat sentence, hindi sign. O, nagets nyo na. Nagets nyo yung sinabi ko. Ang panalangin natin ay from our heart. Kahit maiksi yan, pero galing sa puso, nakikita ni Lord yan. Na-appreciate niya yan. Amen? Di kailangan na napakahaba. Pero syempre, kung meron lang ding time, ibigay na natin sa Lord. Diba? Parang yung mga pamilya, sino dito nag-outing? Pagka, nagbabonding.
Uji-uji. Di ba? Lumalabas, kumakain sa labas. Sino ginagawa yon? Amen. Kumakain naman kayo lagi, pero kumakain din kayo sa labas. Kasi yun yung bonding moments natin. So, dapat kay Lord, meron tayong bonding moment. Amen? Nakukuha po natin. Ayan, ano pa po nakalagay? Magsisi. Siyempre, kailangan magsisi po tayo. Amen po? Amen. Sino sa inyo na experience mo, ginawan ka ng masama, tapos super duper close pa rin kayo? Amen? Wow! Talaga? Ayan. Super duper close pa rin kayo. Kasi siguro, sa akin kasi hindi eh. Malalayo talaga yung loob ko dun sa tao. Pwede ko siyang plastikin, pero deep inside my heart, why did you do that to me? Di ba? Parang, mapapalayo talaga yung loob natin. So, ganun po. Pwedeng ma-restore kapag yung tao na yon nagsisi siya. Tama po. Pag pinatunayan niya sa akin na nagsisisi siya sa ginawa niya sa akin. Tsaka, sige, close tayo ulit. Pero kung hindi, malayo yung loob ko. Sige, let's talk. Casual lang, pero hindi tayo bate. Nagigets po ba natin? Oo, close, tama. Close na lang, walang super duper. Ganon din kay Lord. Tama ba? Every time nagkakasala tayo sa Kanya, ano nangyayari? Of course, He's God, He has emotions. Nalalayo din yung loob niya sa atin. Hindi niya tayo kausapin. Kaya di ba, sino sa inyo nang bablock pag nagagalit? Naka-block, di ba? Ayaw kitang makita, ayaw kitang makausap, ayaw kitang marinig. Di ba? Sino naglalayas ng bahay pag nagagalit? Di ba? Kasi ang sama ng loob mo eh, di ba? Tama po. So, ganun din sa Panginoon, no? Kung nararamdaman mo, wag mong iparamdam kay Lord. Amen po ba? Amen. Ano pa po nangyari? Sumamba. Sino gusto maging close ulit kay Lord? Mag-worship. Sana hindi lang sa church tayo nag-worship. Amen? Sa labas, pwede kang kumanta sa bahay habang nagluluto ka, naglalaba ka, patugtog ka ng worship songs, makiawit ka. Amen? Yan yung mga ways, mga practical steps kung paano maging close kay Lord at sumunod. Diba? Sino sa atin, na yung pagka may mga anak tayo, pamangkin, tapos sinusuway tayo eh, ang bait-bait mo naman. Halika nga rito, hug kita. Sinong ganon? Hindi, diba? Pag may hindi sumusunod, lumalabas yung dragonesa natin, di ba? Lumusok yung mga ilong, di ba? Bakit? Nalalayo yung loob natin kahit mahal na mahal yung anak, papaluin mo eh, di ba? Kasi para naman sa kanya yun. Kumain ka, matulog ka, bakit mo ba yun pinapagawa? Para sa kanya. Yung mga pinapagawa din sa atin ni Lord, para rin naman sa atin. At kapag hindi tayo sumusunod, tingnan na lang natin yung pagiging dragon ni Lord. Di ba? Amen po. Huwag nating take for granted yung patience ni Lord. Amen? Amen. So, ito na po yung last na application. So, ngayon, magpapanood po ako sa... ito pala, maganda na pala to. Sorry. Hindi pwedeng ma-miss ko to. Yung ating relasyon sa Panginoon, lahat ng mga pinag-usapan natin, naalala nyo pa ba? Worship, magsisi, sumunod, ano pa po? Sumamba, ano pa po? Hanapin ang presensya niya. Don't focus on religion, di ba? Lahat ng yun. Close the distance. Lahat po ng yun. Makinig na po, makinig. Malapit na po tayong matapos. Lahat po ng yun ay hindi posible kung hindi mamamatay si Jesus para sa atin. Kahit anong kanta mo diyan, kahit magtitili ka diyan, 'di ba? Kahit na anong pagsisisi natin, kahit anong pagsunod natin, kahit na anong pag-talk natin, mahal kita, Panginoon. Kahit anong sabihin natin, kung hindi namatay si Jesus sa cross, hindi makakarating sa langit, may hadlang pa rin. May harang pa rin. Amen. Dahil sa ating mga kasalanan. Kailangan mabura muna yung kasalanan na yon. At ano yung makakapagbura? Yung dugo ng Panginoon. Basahin natin yung Ephesians 1 verse 3. Sabi po, 1 verse 3. Next slide nga po. Ito pala, sorry. Ephesians 2:13. Ayan. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo. Diba? Sobrang linaw. Kayo na dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo.
dahil kay Jesus Christ, kaya nating maging malapit sa Panginoon. Kung iniisip mo, paano ba maging close kay Lord? Gusto ko maging close kay Lord. Given na, binigay na ni Jesus Christ, gagawin na lang talaga natin. Amen. Itong papanood ko sa inyo na video ay na-inspire ako habang ginagawa ko yung message na to. Kasi kung makikita nyo, sobra yung suffering ng mga Christians nung araw. Pero ano yung hope nila? Kung bakit nila natiis lahat ng mapapanood natin, ang hope nila ay yung makita nila si Jesus face to face, na no more distance. Makasama nila ang Panginoon. Yun yung nakita ko habang ginagawa natin ko yung message. And sana po, I pray, habang pinapanood natin ito, makita natin na kaya rin nating mag-sacrifice para sa Panginoon. Dahil kulang pa yung mga sacrifices natin sa mga tiniis nila para sa Panginoon. And also, I pray, habang pinapanood natin to, maging ready tayo sa mga mangyayari pa sa mundo. Marami pang mangyayari. Pero I pray na maging kasing tatag nila tayo. Panoorin po natin yung video.
Amen. Ito pong napanood natin ay totoong nangyari sa time ng Romans na talagang persecuted talaga ang mga Christians. At hindi lang to noon. Alam niyo po, hindi ko alam kung kailan babalik si Lord, pero may possibility na mangyari din to sa atin ngayon. We can be persecuted. Sa ibang bansa, nangyayari na po ito. Nalala ko kanina, kwentuhan kami ni Joy. Yung mga Muslims pala, they will ask yung mga tao na gusto nilang umanib sa kanila na i-deny si Jesus Christ. So, ganun po. At alam niyo yung nangyayari ngayon na sa digmaan sa Israel, sa Gaza, sa West Bank. Gusto ko pa pong mag-share more about that sa mga susunod nating messages. Pero po ngayon, maging warning po ito sa atin. Paano kung dumating tayo sa time na ipapatatwa sa atin si Jesus Christ? Can we say no? Di ba po? Hindi ko siya itatatwa. Ngayon pa lang, let's start sa kung ano yung stand natin ngayon. Huwag nating itatwa si Jesus Christ sa tulog, dahil sa social media, dahil sa bisyo. Amen po. Huwag nating itatwa si Jesus Christ para lang ma-please yung ibang mga tao. Amen po. Para dumating man to, hindi natin alam. We can say no, kagaya nila. Amen po. Amen. So, hindi ito pananakot kasi nasa Revelations po ito. This is to make us strong. Amen. Na kagaya nila, makatayo din tayo with the hope that Jesus will return at dadalhin niya tayo sa isang lugar sa langit na wala ng distance, wala ng curse, wala ng death, wala ng luha. Amen po. Wala ng kahirapan. Amen po. Amen. So ngayon po, tayo po tayong lahat. Tayo po iaawit sa Panginoon dun sa worship na kinanta natin kanina. Sige po, bago yon, let's pray muna. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon kung ano man yung mga nakita natin na pagkukulang at pagkakasala natin sa Panginoon. Habang nanonood tayo, ano yung mga na-realize natin habang nakikinig tayo ng mensahe? Ano yung mga napagtanto natin sa ating sarili? At ano yung mga bagay na gusto nating isuko sa Panginoon? Sige po, let's pray. Thank you, Jesus. Holy Spirit, have your way. Ano yung mga bagay na naglalayo sa amin sa'yo? And thank you, Jesus, na kapag kami nagsisi sa aming mga kasalanan, ikaw ay tapat. Lord, na handa kaming linisin at patawarin sa aming mga kasalanan. Thank you, Jesus. At ngayon po, gawin nating commitment yung worship natin. Yung pa pwede tayong dumilat. Basahin po natin yung lyrics. Sabi po dito, yung sa second verse na lang, I'll walk with you wherever you go. Through tears and joy, I'll trust in you. Amen? Kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, we will still believe in Jesus. Amen po? Maging prayer sana natin ito. Na lalakad pa rin tayo kasama ng Panginoon. Lumuluha man tayo, nasasaktan man tayo, masaya man tayo. Meron po sa ating may mga problema. Sino po sa atin may mga problema? Praise the Lord. Alam niyo kung bakit? You're a true Christian. Ang mga totoong Kristiyano, dumaranas talaga sa trials, dumaranas sa pagsubok. Hindi papayag ang kaaway na maging Christian ka. Kaya ang gagawin niya lahat. Malapit nang bumalik si Lord, gagawin niya lahat para malayo ka, para mawala ka. Pero ngayon, ano yung dapat mong gawin para makapanatili ka? Piliin mo si Jesus Christ. Piliin mong sabihin, I'll walk with you, Lord, wherever you go. Kahit na dumaranas ako ng financial problem, kahit na may sakit ako, kahit na may mga pagsubok sa pamilya namin, kahit na may pagsubok sa pag-aaral, sa trabaho, sa ministry, sa sarili, I'll walk with you wherever you go. Through tears and joy, I'll trust in you. Because Jesus, I believe in you. Amen? Awitin po natin ang awit na to mula sa ating puso.
tears and joy. I'll trust in you. And I will live in all of yours and your promises. Yes, Jesus. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, kahit anong mangyari, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. yes, Lord. You're the reason that I live, the reason that I see. Well, let's declare our faith. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say. Jesus, I believe. Sige po, awitan lang natin ang ating Panginoon. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe. Jesus, I belong. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe in you. Yes, O Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, with all I Iparinig po natin sa langit yung ating pagsamba sa ating Panginoon. Yes, Lord. Kahit na ano nangyayari, Lord. Kahit nagkakagulo sa paligid, O Lord. Kahit dumadaan sa mga pagsubok. Kahit madaming alok sa mundong ito. Ikaw ang pipiliin ko, Panginoon. I will worship. Yes, Lord. Jesus, I believe.
Hallelujah. Sige po, sa oras na to, nililid lang ako ng Lord with the faith na binigay niya sa atin, ay masabi mo kung ano yung gagawin mo paglabas mo dito. Sige po, sabihin mo, "Oh Lord, I commit this to you." Ito po yung mga gagawin ko paglabas ko dito. Hallelujah. And habang nagpe-pray kayo, I will pray for you. Sige po, pag-pray lang natin yung mga commitments natin. Mahirap to, but with Jesus Christ, we can. Hallelujah. Hallelujah. Yes, so God, nilalapit ko po yung mga prayers ng bawat isa sa oras na to, Panginoon. Nakikita nyo yung desire nila, Lord God. Empower them by your Spirit, oh Lord. Strengthen them, oh God. Hallelujah. Na makatanggi sila kung ano yung mga gusto nilang tanggihan. Makasunod sila sa mga gusto nilang sundin. Masabi nila kung ano yung mga gusto nilang sabihin. Makalakad sila sa path na gusto mong lakaran nila, oh God, through you, Jesus Christ. Salamat, Panginoon, na nilalakipan mo ng kapangyarihan yung kanilang desisyon para sa iyo, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa oras pong ito, nilalapit ko rin po yung mga nahihirapan, may mga struggles na pinagdadaanan. I pray for answered prayers, Panginoon. Kung ano man yung mga pinagpe-pray nila, ay sagutin niyo nga po, Panginoon, according sa kalooban mo, Panginoon. Makita po nila yung katugunan sa iyo. Nakagaya ng sinabi mo sa Nahum 1 verse 7, ikaw ang mangangalaga sa lahat ng nagtitiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ano yung title natin? No more distance. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan, so magkita-kita po tayo next Sunday. Saan pa po tayo? Baka magpunta kasi sa church. Wala tayo dito. Nasaan tayo? Anong oras? 3 p.m. Mag-invite po tayo. Amen po? Amen. Thank you, Lord. So sige po, taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God Yahweh bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Hesu Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen. We love you, Lord. Ayan. So, sa mga bago po nating kasama, maiwan lang po muna tayo para may makipag-fellowship po sa inyo. Sino ulit yung online Ayan, intercessor? hello sa mga Wait lang nakasama po, wala namin munang sa lalabas. online. Picture muna tayo. I pray para may na patuloy remembrance din tayo na mag-comment October. at i-reveal Ano ba natin ngayon? kung ano man yung sinabi sa atin, ano man yung Hindi ko alam yung date. natutunan 12. natin. Uy, birthday lang pala po ni Pastor natin, Arman i-comment lang natin. bukas. At patuloy, Pwede Lord, bang manghingi ng at patuloy din greetings namin mamaya? sa bawat Wait isa, lang po. ini-invite namin Ayan, picture kayo muna sa tayo, Sunday, picture. 3 p.m. ang atin pong anniversary. Huwag po kayong mawawala. At gayon din, bago yon meron tayong Disciples Night na gaganapin sa Wednesday, 6 p.m. Kaya huwag po tayong mawawala at patuloy na maging faithful tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. See you po sa ating anniversary sa Sunday. Bye-bye po.